I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello Philippines universe, it's me again. Shout out po sa inyo mga kababayan, especially sa Marcos loyalists and supporters. Nakikita nyo guys yung nakikita ko. Yan po si Coco Pimentel, Senator Coco Pimentel. Bakit? Nako mga kababayan, alam po natin, napapanood po natin, maraming naiinis dito sa ginagawa ng China, no? Dahil kumbaga ay binalaan ang Pangulong Marcos Jr. O bawal lang kasi 'di ba nag-viral na binati ni Pangulong Marcos Jr. yung tawag dito ang bagong halal ng Taiwan President. Oh, nako bawal daw yun guys ha. Nagalit ang China, napikon kay Pangulong Marcos Jr. Bakit daw siya bumati? Ano naman ngayon kung bumati? Mayroon bang batas sa international law bawal bumati sa mga nanalong presidente sa buong mundo? Si Pangulong Marcos Jr. nung nakaraang mga taon, nung 2022 nanalo, mga Asian leaders binati ang Pangulo. Yan ba may masama ba ang bumati? Mag-congratulation? Yan ba may batas? Yan nga ang pinaparating natin sa China. Oh, 'di ba? Is it against the law or international law na bumati ka sa isang pangulong bagong halal? Oh. Ito si Coco Pimentel mga kababayan, pinayuhan ng Pangulo na mag-ingat sa mga binitawang salita. Bakit? Ano bang sinabi ni Pangulong Marcos Jr.? Bumati lang naman eh. O pinayuhan si Pangulong Marcos Jr. Kailangan igalang daw ang one China policy. What? Ano ba naman ang koneksyon doon mga kababayan? Hindi na. Bakit? Yung one China policy, ginagalang naman natin po yun ah. Sino ba nang aaway sa Pilipinas? Sino ba nagpupurbok dyan sa Western Philippines? Di ba ang China ay bisel? Sino ba ang nag-water cannon? Sino ang nagli-laser dito sa mga resupply ng Philippine Coast Guard, mga resupply boat? Sino ba? Di ba China? Sino ba ang unang nagpupurbok? Di ba China? Sus Mario Joseph, alam mo, mabait ang mga Pilipino. Kung sa palakaibigan ng Pilipino. Yan dapat itatak ng China sa kukuti nila. Diba? Kung sa palakaibigan, very friendly. Only the Philippines ang pinaka-friendly na bansa sa buong mundo. Oh, diba? Pero ito si Senator Coco Pimentel mga kababayan. Alam mo kung sabi niya? Pinag-iingat ang Pangulo sa mga sinasabi. Saan kayo makakita? Himbis kundinahin niya ang China pero hindi eh. Talagang, hindi na ako nagtataka. Ito si Coco Pimentel. Talagang anti-Marcos ito, sa totoo lang. Oposisyon kasi ito guys. Laging kontra ito, sa totoo lang. Sa lahat ng mga magandang programa ng Marcos administration, kahit kailan naman talaga pero wag kayo ang tagal niya sa Senado, pero aywan ko yan, Mr. Senator. Sana pinagtanggol mo lang ang bansa natin. Pinagtanggol mo lang sana ang Pangulo. Sana pinarating mo sa China na walang masama na bumati ang Pangulo ng Pilipinas. Yun, ininsulto Binastos ang mga Pilipino at ang bansang Pilipinas at ang Pangulo ng bansang ito. Biro mo, bumati lang ang Pangulo. Yan ba'y masama? Wala naman sa yan guys, international law. Na kung bumati ka, bawal. Pero ito si Senator Coco Pimentel, ewan ko ba dito? Himbis kundinahin niya itong spokesperson na babae ng bansang China, guys. Hindi Pinayuhan niya pa ang Pangulo. What? Bakit mo pinayuhan ang Pangulo? Ano bang sinabi ng Pangulo? Lumabag ba siya? Mayroon ba siyang nilabag na batas? One China policy? Nandyan lang yan. Kahit kailan, hindi lumabag sa anumang agreement or kasunduan ang Pilipinas between the China. Never. Bakit? Because sabi ng Pangulo, friend to all, enemy to none. Yun po ang sinasabi niya. Walang kaaway ang Pilipinas, pero ang Pilipinas inaaway. Di ba? Kung talagang friendly itong China, hindi niya na dapat
hinaharas yung mga resupply boat dyan sa Western Philippines eh. O, di ba? Ayaw nyo, yun, ididiktahin ng Pilipinas, parang pag-aari nila ang Pilipinas. Kayang-kayanin lang nila ang Pilipinas, ganun. O pues, ibahin nyo ngayon si Pangulong Marcos Jr. Kung kayang-kaya nila yung mga nakarang administrasyon, ay iba yun. Hindi nila kayang utu-utuin yung nakaupo ngayon sa Malacanang. Yun po ang sinasabi ko. Ayun naman totoo. Hindi nyo ba nakikita yung galaw ni Pangulong Marcos Jr.? Pinanawagan niya nga yan sa mga international forum. Pinagmumuka niya nga yan sa bansa na ito eh. Oh, di ba? Sa kayo makakita matapang niyang sinasabi sa lahat na kailangan sundin kung ano ang nakasaad doon sa international o doon sa UNCLOS. Oh. Kung tutuusin mga kababayan, mahiya-hiya dapat itong bansang ito, no? Sila lagi ang laging nambabaliktad, nambibintang. Ay, ewan ko na lang. Anong sabi ni Senator Coco Pimentel, mga kababayan? Anong palagay nyo sa sinasabi ni Coco Pimentel, mga bes, ha? Imbis kundinahin niya, pero hindi eh. Ang sabi dito, sa kwento politiko, guys, ayan, sabi, pinag-iingat ni Senator Coco Pimentel si BBM sa mga pahayag ni tungkol sa foreign policy. What? What the heck? Bumati ang Pangulo. Wala siyang nilabag sa pagdating sa foreign policy. Guys, ang Pangulong Marcos Jr. pinaka-the best. Yung kanyang foreign policy, ang ganda nga eh. Pinaglalandakan niya sa buong mundo, friend to all, enemy to none. Biro mo, isa na rin yun sa foreign policy. Sapat na siguro yun na nakikinig ang bansang China. Di kayo naloka. Ano bang nilabag ni Pangulong Marcos Jr. sa foreign policy? Naloka ako kay Mr. Senator Coco Pimentel, sir. Ano ba naman yan, sir? Parang hindi ka naman Pilipino. Hindi mo malang kayang pagtanggol si Pangulong Marcos Jr. Binati niya lang naman yung presidente ng Taiwan. Alalahanin nyo, sir, maraming mga OFW sa Taiwan po. Malaki po ang naitutulong nila mga yan. Kaya kayo wala kayong kaibigan eh. Hindi kayo friendly. So, but anyways, mga kababayan, anong kapalagayan nyo sa sinabi ni Mr. Senator Coco Pimentel? Ako? Nako, talaga naman. Ewan ko ba ito? So, kayo na po ang bahalang humusga, no? But before panoorin nyo guys yung video na kwento, courtesy po ng politiko ito, kwentong politiko, panoorin nyo guys. But siyempre, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates. Bye, and baboos! Pinayuhan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel si Pangulong Bongbong Marcos na iwasan na sa susunod ang paghahayag ng anumang reaksyon pabor sa Taiwan. Kaugnay na rin ito sa naging babala ng China kay PBBM na lumabag ito sa One China Policy matapos na batiin ng Pangulo ang nanalong presidente ng Taiwan. Paalala ni Pimentel, desisyon ng Pilipinas noon na kilalanin ang One China Policy. Kaya naman hanggat maaari ay dapat mag-ingat ang ating mga opisyal sa mga bibitawang salita o pahayag. Wow, Git pa ng senador, marapat lamang na maging consistent ang Pilipinas sa One China Policy kung saan kinikilala natin ang People's Republic of China na nag-iisa at tunay na China at ang kabisera nito ay ang Beijing. Dagdag pa ni Pimentel, dapat ay sensitibo ang bansa sa point of view at sa mararamdaman ng China lalo't ang Pilipinas ay mayroong umiiral na bilateral relations dito.